Nasimula ang lahat sa isang vibration. Hindi ito malakas, hindi rin marahan, kundi isang tahimik na pag-alok na namula sa ibabaw ng nightstand ni Rafael sa gilid ng kanyang kama. Sa dilim ngang 3:00 ng madaling araw, ang simpleng pagyanig na iyon ay parang malakas na tambol sa tenga ni Amelia. Nakatalikot si Rafael, himbing na himbing o nakukunwari lang. Matagal nang hindi niya alam kung ano ang totoo sa asawa niya. 3 taon na silang kasal. Sa publiko, sila ang power couple nga entertainment industry. Si Rafael, ang sikat na aktor na may ginintuang puso at ngiti. Si Amelia, ang dating modelo na nagretiro upang maging supportive wife at hands-on mother sa dalawa nilang anak. Isang kasal na idinisenyo para sa imahe, para sa ratings, para sa endorsements. Ang kanilang buhay ay isang perpektong script na isinulat ng kanilang mga PR managers at network executives. Ngunit sa loop ng kanilang marangyang condominium unit, sa Tusrendra, Bonifacio Global City, Taguig Metro Manila, ang script na iyon ay unti-unti nang nagiging isang nakakatakot na misteryo. Kinuha ni Rafael ang kanyang telepono sa ilalim ng unan. Hindi man lang niya binuksan ang mata. Ngunit ang bilis ng kanyang pakilos, ang pakdulas ng kanyang daliri sa screen habang nakapikit pa, ay nakpahiwatik ng pamilyar na ritual. Hindi ito ang unang beses. Sa nakalipas na mga buwan, ang tahimik na pa-vibrate, ang maingat na pakuha ng telepono, at ang mabilis na paktipan ng sagot ay naging bahagi ng kanilang gabi. Noon, ang iniisip niya ay trabaho, mga urgent na mensahe mula sa manager, tawag mula sa production o fan messages na kailangan niyang sagutin agad. Ngunit ang bawat paktipa ay nagiging mas mahaba. Ang bawat gabi ay nagiging mas madalas. Isang gabi, nang bumalik si Rafael mula sa isang shoot, may kakaibang amoy ang kanyang polo shirt. Hindi ito ang karaniwang pabango niya o ang amoy ng kape at cigarette smoke mula sa set. Ito ay isang matamis at mabigat na halimuyak, amoy jasmine na may halong vanilla na tila sumusunod sa kanya mula sa isang hindi pamilyar na kama. Sinubukan niyang magkunwari na hindi niya napansin. Ngunit ang amoy ay nanatili sa kanyang mga damit, sa kanyang balat, at sa hangin sa kanilang silid, parang isang hindi inanyayahang multo. Kamusta ang shoot, mahal? Tanong niya ng gabing iyon habang kinakalkal niya ang labada. Nakatingin siya sa polo shirt na may bahid pa rin ng kakaibang amoy. Mayos lang, sagot niya, nakatalikot, nakiwas ng tingin habang nakpapalit ng damit. Maraming ginawa. Nakakapagod. Ang kanyang boses ay tila napapagod, ngunit may kakaibang tensyon na nakubli sa bawat salita. Ang kanyang mga mata na karaniwang naglalaman ng init para sa kanya ay tila umiwas, parang may lihim na kinukubli. May naamoy akong kakaiba, pahayag niya, sinubukang maging kaswal, ibang pabango. Hindi mo yata ginagamit ito. Napahinto si Rafael sa pagtanggal ng t-shirt. Yun ba? May isang crew na malakas magpabango. Siguro dumikit lang. Walang tunok ng pagtawa, walang kaswal na pagpapaliwanag, tanging isang mabilis na sagot at pagtalikod. Ang susunod na mga araw ay puno ng sign. Ang kanyang telepono na dati ay nakalapak lang sa coffee table o sa kanyang bulsa ay biglang naging isang pribadong kuta. Hindi na niya ito iniiwan kahit saan. Palagi itong nasa kamay niya o nakabaliktad ang screen. Ang notification ay tahimik. Ngunit ang kanyang mamata ay palaging nakabantay, nagbabasa ng mensahe na hindi niya ipinapakita. Ang kanyang schedule ay mas naging siksik din. Meeting, story conference, late night brainstorming, nga bagong termino na hindi niya pa naririnig dati. Ang kanyang ma-schedule ay alam niya, nasa kanyang calendar app din. Ngayon, misteryo ang lahat. Isang gabi, habang nakahanda siyang hapunan sa kanilang kusina sa Tosarondra, may narinig siyang kakaibang tunog. Ito ay ang sound ng isang text message mula sa kanyang telepono. Hindi sa kanya, kundi sa telepono ni Rafael na nakapatong sa kitchen counter, nakabaliktad. Nang muling tumuno, hindi niya napigilan ang sarili. Maingat niyang binaliktad ang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Miss Nakita, love. Kailan tayo makikita ulit? Binahulog ang kutsarang hawak niya. Ang metal na tunok ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Si Rafael ay nasa kanyang study, nakunwaring nakbabasa ng script.
ngunit alam niya na narinig din niya ang tunok. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa dating posisyon. Ang kanyang puso ay humahampas na parang tambol. Ang pagtataksil ay hindi na isang hinala lamang. Ito ay isang pangalan, isang titik B. Nagsimula si Amelia sa isang tahimik na investigasyon. Hindi na siya makatulog sa gabi. Ang dilaw na ilaw ng kusina sa hating gabi ang naging kanlungan niya. Ang tiktak ng orasan ang kanyang tanging kasama. Habang natutulog si Rafael, maingat siyang gumagapang patungo sa tabing kanyang kama. Gamit ang kanyang sariling telepono, kinukuhanan niyang larawan ang screen ni Rafael tuwing may mensahe. Hindi niya kayang buksan ang telepono mismo. Baka mahuli siya. Ngunit ang mga larawan ay sapat na. Mga mensahe nga pagmamahal, ng pangungulila, ng galihim na takpuan. Marami sa mga mensahe ay mula sa isang Viber account na may profile picture na isang babaeng may mahabang itim na buho at matangos na ilong, si Bianca. Isang umaga, habang naalmusal sila, sinubukan niyang mag-iwan ng mapahiwatig, may nakita akong bagong artista sa inyong network. Si Bianca Reyes, di ba? Ang ganda niya, sabi niya, sinubukang maging casual. Napahinto si Rafael sa pag-inom ng kape. Bagong talent, magaling. Ang kanyang boses ay tila may edge, ngunit mabilis niya itong binawi. Anong sabi mo, Bianca Reyes? Tanong niya tila nagtataka. Hindi yata siya sikat pa para mapansin mo. Nakita ko sa isang magazine. Mabilis niyang sagot. Ngunit alam niyang hindi siya kumbinsido. Ang mga mata niya ay umiiwas. Abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Ang bawat lihim na pag-usap sa telepono, ang bawat biglang meeting na tumatagal hanggang madaling araw ay nagdagdag sa kanyang pasakit. Ang kanyang utak ay nagiging isang database ng mga detalye, ang tiyak na oras ng pagdating ng mga mensahe, ang dalas ng kanilang pag-usap, ang pagbabago sa tonong boses ni Rafael tuwing sumasagot siyang telepono. Isang hapon, nakita niya sa isang newsfeed sa Instagram ang isang larawan ni Rafael at ni Bianca kasama ang ilang crew members sa isang event. Nakasabit ang kamay ni Bianca sa braso ni Rafael. Ang kanyang ngiti ay masyadong malapit, masyadong pamilyar. Ito ay isang maliit na detalye, ngunit sa kanyang mata, ito ay parang isang panunumpa. Rafael, ang dami mo namang ginagawa ngayon, sabi niya ng gabing iyon. Pakiramdam ko, halos hindi na tayo nagkikita. Mahal, alam mo naman ang trabaho ko, paliwanag niya. Walang direktang pagtingin sa kanya. Panahon ngayon ng pagpapakitang gilas. Kontrata natin yan. At kasama ba sa kontrata ang pagiging malapit sa iba? Ang tanong ay lumabas sa kanyang bibig bago pa niya napigilan. Nagulat si Rafael. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Anong sinasabi mo? Wala. Sabi ko lang, baka kailangan mo rin magpahinga. Napapansin ko, mas masaya ka sa mga meetings mo kaysa dito sa bahay. Ang huling pangungusap ay nagdulot ng isang matalim na katahimikan. Ang tensyon ay lumutang sa pagitan nila na tila isang pader na hindi masiro. Hindi sumagot si Rafael. Tiningnan lang niya siya ng matalim at lumabas ng silid. Ang sumunod na hakbang ni Amelia ay mas seryoso. Kailangan niya ng ebidensya na hindi lang larawan ng text. Kailangan niya ng patunay na hindi may tatanggi. Isang hapon, sinundan niya si Rafael. Sabi niya ay may meeting siya sa kanyang manager sa Makati. Ngunit sa halip na dumiretso sa opisina na manager, nakita niya si Rafael na pumasok sa isang kilalang boutique hotel sa Poblacion, Makati City. Hindi ito ang The Peninsula Manila o Shangri-La. Ito ay isang mas pribado, mas diskretong lugar na kilala sa mga short-term stays. Pinark niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng hotel, Sape Burgos Street, at pinanut ang entrada. Ilang minuto lang, nakita niya si Bianca na pumasok din sa loob, nakasuot na malaking salamin at scarf. Ang kanyang puso ay nanikip, ang pahinga niya ay tila hirap na hirap. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinuhugot niya ang kanyang telepono. Isang video. Kailangan niya ng video, ngunit bago pa niya nakuha ang matino na video, nakita niyang pumasok si Bianca. Ang kanyang paa ay parang nakadikit sa semento. Hindi siya makagalaw, hindi makapag-isip. Bumalik si Amelia sa kanilang condominium unit na Tuliro. Ang ngalarawan sa kanyang telepono, nga screenshots, nga text,
ang larawan ni Bianca sa Instagram kasama si Rafael at ngayon ang kumpirmasyon ng papunta ni Bianca sa parehong hotel ay bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong kwento. Hindi na ito haka-haka, ito ay totoo. Ang tahimik na patdipa ng orasan, ang dilaw na ilaw ng kusina, ang bawat sulok ng kanilang condominium na dati kanlungan ng kanilang pamilya ay tila ngayon ay saksi sa isang krimen. Ang pagtataksil ni Rafael ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang serye nga mamapalin lang na kilos. Isang pagtatago ng katotohanan na sumira sa kanilang tiwala, sa kanilang kasal, at sa kanyang sariling pagkatao. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Rafael, kinuha ni Amelia ang susi sa kotse nito. Pumunta siya sa parking lot ng Tusrendra sa basement level. Maingat niyang sinuri ang loob ng sasakyan. Alam niyang marami siyang ginagawa sa kotse at baka may naiwan siya. At tama siya, sa gilid ng passenger seat, sa ilalim ng charmat, nakakita siya ng isang maliit na panyo, kulay lavender na may budang inisyal na BR. Ito ay isang panyo na may kakaibang amoy ng pabango, ang parehong amoy na naamoy niya sa damit ni Rafael. Ang ebidensya ay kumpleto na. Naging mas tahimik si Amelia, mas inilayo niya ang sarili kay Rafael sa mga anak nila, sa lahat ng tao. Pakiramdam niya ay may dalang mabigat na lihim na nakasabit sa kanyang lik. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting nadudurog. Ngunit sa loob niya isang galit at matinding pagpapasiya ang nabubuo. Kailangan niyang harapin si Rafael. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan gaano man ito kasakit. Nagplano si Amelia. Hindi niya pwedeng basta-basta harapin si Rafael sa isang ordinaryong gabi. Kailangan niya nga isang setting kung saan hindi siya makatakas, kung saan mapipilitan siyang harapin ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Dumating ang pagkakataon sa kanilang anniversary dinner na taon-taong ginaganap sa isang pribadong silit sa The Peninsula, Manila sa Ayala Avenue, Makati City. Dito sila nag-propose noon. Dito rin sila na-celebrate ng bawat tagumpay. Ito ang lugar na puno nga matatamis na alaala na ngayon ay babahiran ng pait. Nang dumating ang araw ng kanilang anniversary, maaga siyang nahanda. Isinuot niya ang kanyang paboritong damit, isang off-shoulder gown na kulay emerald green na nakpapatingkat sa kanyang balat. Nilagyan niya counting makeup ang kanyang mukha, sinubukang itago ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sa loob niya, ang kanyang puso ay naghahanda para sa digmaan. Pumunta sila sa The Peninsula, Manila. Habang papalapit sila sa hotel, ang katahimikan sa loob ng kotse ay nagiging mabigat. Iniwasan ni Rafael ang kanyang mata sa review mirror abala sa patingin sa kalsada. Ang kanyang makamay ay mahipit na nakakapit sa manibela. Pagpasok nila sa private dining room, sinalubong sila ng isang malit na cake at isang champagne. Sinubukan ni Rafael na maging maayos, ngumiti at magsalita ng matatamis na salita. Happy anniversary, mahal, sabi niya sabay hali sa kanyang pisngi. Salamat sa 3 taon na puno ng pagmamahal at pagsuporta. Ngunit para kay Amelia, ang bawat salita ay parang kutsilyo. Ang pag-ibig na kanyang ibinibigay ay hindi na totoo. Happy anniversary din, Rafael, sagot niya. Sinubukang pigilan ang kanyang boses na manginig. Sana ay maging tapat tayo sa isa't isa ngayon at sa mga susunod pang taon. Napansin niya ang bahagyang baurong ni Rafael. Alam niyang nakuha niya ang pahiwatig. Pagkatapos ng hapunan, nang mag-iisa na sila sa loob ng silid, doon niya sinimulan. Rafael, simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may namumuong bagyo. May kailangan tayong pag-usapan. Tumango si Rafael. Ano yon, mahal? Mugang seryoso ka. Seryoso nga, sagot niya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Kilala mo ba si Bianca Reyes? Namutla si Rafael. Ang kanyang mata ay nanlaki si Bianca. Bakit katrabaho ko lang siya? Katrabaho? Talaga? Nak-scroll si Amelia sa kanyang telepono. Sige, tingnan natin. Ipinakita niya ang screenshots ng sweet text messages na may pangalang Bianca sa Viber. Ipinakita niya ang larawan ni Bianca na nakasabit sa kanyang braso sa Instagram. At ang larawan na hotel sa Poblacion. At ang panyo na may burdang BR na kanyang natakpuan sa kotse. Ang bawat ebidensya ay parang isang martilyo na humahampas sa kanyang kasinungalingan. Si Rafael ay tahimik. Ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Ano ang masasabi mo, Rafael? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila yelo.
Katrabaho ba talaga yan o yan ang love na ipinangako mo sa akin? Nagsimula si Rafael sa pagtanggi. Amelia, mali ang inisip mo. Walang ganyan. Si Bianca ay talent lang na tinutulungan ko. Tinutulungan ang papunta sa isang boutique hotel para matulungan. Pinipigilan ni Amelia ang kanyang galit. Ang pektex ng Miss Nagidalab, ang pek-amoy ng kanyang pabango sa bawat damit mo. Rafael, huwag mo akong gawing tanga. Sa wakas, bumigay si Rafael. Yumuko siya, ang kanyang nga balikat ay tila bumaksak. Patawarin mo ako, Amelia. Wala akong intensyon. Nakamali lang ako. Nakamali. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ito isang simpleng pagkakamali, Rafael. Ito ay isang seryeeng kasinungalingan. Ito ay pagtataksil. Alam kong nakamali ako. Ulit niya. Ang kanyang boses ay parang bulong. Pro, Amelia, maawa ka. Hindi pwedeng lumabas to. Ang karir ko, ang ating mga anak, ang kontrata natin. Doon lumabas ang tunay na kulay kanyang pagtataksil. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, sa pera at sa imahe. Ang kontrata natin, tanong ni Amelia, ang kanyang boses ay may pagama. Ang kontrata na ito, Rafael, ay para sa pamilya natin, para sa mga anak natin. Hindi para sa kalaswaan mo. Sinimulan niyang ipaliwanag ang detalye nga kanyang pagkakamali. Kung paano nagsimula ang lahat bilang isang flirtation sa set sa ABS-CBN compound, Mother Ignacia Street, Quezon City. Kung paano unti-unting lumalim ang kanilang relasyon. Kung paano siya nilinlang ni Bianca, sinasamantala ang kanyang pagiging sikat at posisyon. Ngunit para kay Amelia, ang kanyang paliwanag ay walang saysay. Ito ay pawang paglilitas sa sarili. Ano ang plano mo ngayon? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila walang buhay. Gagawin ko ang lahat para ayusin ito, Amelia. Ihihinto ko na ang lahat kay Bianca. Patawarin mo ako. Ngunit ang mga salitang gagawin ko ang lahat ay tila walang laman. Ang kanyang pagtataksil ay umabot na sa mga mas malalim na isyu na hindi lang simpleng pagiging tawad ang makakapagpayos. Rafael, alam mo ba kung gaano kalaki ang nakataya rito? Simula niya. Hindi lang ito tungkol sa ating damdamin. Ito ay tungkol sa reputasyon, ang kontrata natin, ang mga anak natin. Alam ko, Amelia. Alam kong nakataya ang lahat. Sagot niya, tumayo at lumapit sa kanya. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang kamay, ngunit umiwas siya. Ang kontrata natin sa network ay malinaw. Anumang eskandalo na makakasira sa ating perfect family image ay may matinding multa, paliwanag niya. Ang endorsement deals, ang maari-arian na binili natin sa ilalim ng joint account, ang tiwala ng publiko. Hindi ko hahayaang mangyari yan, sabi niya desperado. Hindi tayo pwedeng maghiwalay, masisira ang lahat. At ano ang gusto mong gawin ko, Rafael? Magpanggap na walang nangyari. Magkunwari na hindi ko alam na niloloko mo ako sa ilalim nga ilong ko. Dito na lumabas ang tunay na lalim nga kanilang problema. Ang kanilang kasal ay hindi lang isang ugnayan ng dalawang tao, kundi isang negosyo, isang brand. Pag-usapan natin ito ng maayos, sabi niya, para sa mga bata. Hindi natin pwedeng hayaang maapektuhan sila, ang nga anak. Ito ang pinakamalaking pusta. Ang dahilan kung bakit niya pinipilit manatili sa isang kasal na puno ng kasinungalingan. Mahal niya ang mga anak niya higit sa lahat. Ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Ang ibig mong sabihin, kailangan nating panatilihin ang fasade, tanong niya, may pahamak. Para sa pera, para sa imahe mo, para sa atin, sagot niya. Para sa kinabukasan ng nga bata, ang kanyang nga mata ay naningkit. Nag-isip siya, kailangan niya ng oras. Hindi niya pwedeng magdesisyon ng biglaan. Hindi ko alam bulong niya, kailangan kong panahon. Kailangan kong mag-isip. Lumabas siya sa silid, iniwan si Rafael na nag-iisa sa gitna ng basyo nga, champagne at mga pira-pirasong alaala nga kanilang kasal. Sa sumunod na linggo, hindi sila nag-usap ng direkta. Tanging mga maikling mensahe tungkol sa mga bata o mga kinakailangang pag-usap sa harap ng kanilang mga staff at pamilya. Ngunit sa loob ng kanilang condominium unit,
sa to surrender, ang katahimikan ay mabigat, puno ang tensyon. Bawat gabi, umiinom si Ameliang tasa sa dilaw na ilawng kusina, nakmumuni-muni. Ang tiktak ng orasan ay tila nabibilang ang kanyang desisyon. Ang kanyang puso ay nahati. Ang galit, sakit at pagkabigo ay naglalaban sa kanyang pagmamahal sa kanyang nga anak at sa pagnanais na mapanatili ang kanilang pamilya kahit na ito ay isang kasinungalingan. Isang araw, tumawag siya sa kanyang kaibigan, si Attorney Castro, isang matalik na kaibigan at abogado ng pamilya. Hindi niya kayang harapin ito ng mag-isa. Nakita sila sa isang tahimik na cafe sa Makati malapit sa opisina ni Attorney Castro sa Ayala Avenue. Ati, Castro, kailangan kong payo, simula niya ang kanyang boses ay tila nanginginig. Inilahat niya ang lahat, ang pagtataksil ni Rafael, ang mga ebidensya, ang kanyang internal struggle. Tahimik lang na nakinig si Ati. Castro, ang kanyang muha ay seryoso. Amelia, ang sitwasyon na ito ay komplikado, paliwanag ni Ati Castro. Dahil sa kontrata ninyong dalawa, ang issue ay hindi lang emosyonal kundi legal din. Kung lalabas ang balita, malaking eskandalo ito para kay Rafael at sa network. May mga probisyon sa kontrata ninyo na maaring maapektuhan. Pinag-usapan nila ang posibleng senaryo, ang pahati ng ari-arian, ang custody ng bata, ang posibleng epekto sa kanyang sariling imahe bilang asawa ni Rafael. Mayroon kang matibay na ebidensya, Amelia, sabi ni Ati Castro. Maari mo itong gamitin upang ipaktanggol ang iyong nga karapatan, lalo na para sa mabata. Ngunit ang tanong ay, gusto ba niyang labanan? Gusto ba niyang sirain ang buhay ni Rafael at kasama nito ang kanyang sariling pamilya? Pagkatapos ng pag-usap kay Ati Castro, naging mas malinaw ang landas para kay Amelia. Hindi niya kayang makunwari na walang nangyari. Ngunit hindi rin niya gustong sirain ang lahat. Mayroon siyang sariling karangalan. Mayroon siyang mga anak na kailangan niyang protektahan. Kaya muli niyang hinarap si Rafael isang gabi sa kanilang silid matapos matulog ang mga bata. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapasiya. Rafael, pinag-isipan ko ang lahat. Simulan niya. Hindi ko kayang mapanggap na maayos tayo. Hindi ko kayang manatili sa isang kasal na puno ang kasinungalingan. Tiningnan siya ni Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, maghihiwalay tayo. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa kanyang lalamunan. Ngunit para sa kapakanan ng gaanak natin at para sa iyong career, mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong niya, desperado. Mananatili tayo sa ilalim parehong bubong para sa mga bata. Ipakikita natin sa publiko na mayos pa rin tayo, paliwanag ni Amelia. Pero sa loob ng bahay na ito, tapos na tayo bilang mag-asawa. Ang desisyon ay malinaw. Hindi niya siya mapapatawad sa pagtataksil, ngunit hindi rin niya pwedeng hayaang masira ang lahat. Ito ay isang kontratang ang paghihiwalay sa loob ng isang kontratang ang kasal. Kailangan mong putulin ang lahat ng koneksyon kay Bianca. Hindi lang sa ngayon, kundi magpakailanman patuloy niya. Kailangan mo ring ibigay sa akin ang ganap na financial control sa lahat na joint accounts natin at full custody ng mga bata. Hindi ko sila ipagkakait sa iyo, ngunit ako ang magdedesisyon sa kanilang kinabukasan. Napalunok si Rafael, alam niyang ito, ang kanyang tanging pagpipilian para mailigtas ang kanyang karir. Sige, papayag ako, lahat para sa mga anak natin, at kailangan nating gumawa ng isang legal na kasunduan kasama si Ati Castro. Isang legal separation na pribado, ngunit may kapangyarihan sa batas, dakdak niya. Kung lalabag ka sa anumang kondisyon, lalabas ang lahat. At sa pagkakataong iyon, hindi ka lang masisira ang career, kundi mawawala rin sa iyo ang lahat. Naging madalas ang pagbisita ni Ati Castro sa kanilang unit. Ang kanilang buhay na dati puno na glamour at celebration ay napalitan ng legal na dokumento, provision at makasunduan. Ang lahat ng kanilang ari-arian, ang kanilang investments, ang kanilang endorsement contracts, ay inisa-isa at inihanda ang mga dokumento para sa legal separation na magpapahintulot sa kanila na manatiling kasal sa papel, ngunit hiwalay sa lahat ng aspeto. Si Amelia ang naging executive decision maker sa kanilang pamilya at pananalapi. Si Rafael ay naging isang anino lamang sa kanilang tahanan. Tahimik,
sunod-sunuran, ang kanyang dating kasiglahan ay nawala. Ang kanyang nga mata ay puno nga pagsisisi at pagkapagod. Hindi na siya nag-almusal kasama sila. Hindi na siya nagdadala ng mga bata sa eskwelahan. Ang kanyang pagdating at pag-alis ay tahimik, parang isang magnanakaw sa gabi. Ang kanyang telepono ay nanatiling tahimik. Wala nang nga vibration sa madaling araw. Wala nang kakaibang amoy ng pabango. Ang balita tungkol sa paghihiwalay ni Rafael at Bianca ay lumabas din sa media, ngunit sa ilalim nga ibang naratibo. Binata aktor Rafael, abala sa trabaho, walang oras sa pag-ibig, hindi kailanman lumabas ang tunay na dahilan. Ang PR team ni Rafael ay nagtrabaho ng husto upang burahin ang anumang hinala. At si Amelia sa kanyang bahagi ay naging perpektong asawa sa publiko, patuloy na nagpo-post ng mga larawan ng kanilang happy family sa social media. Isang hapon, pumunta si Amelia sa Ayala Triangle Gardens, Makati City, kasama ang kanyang nga anak. Habang naglalaro ang nga bata sa damuhan, nakaupo siya sa isang bench, pinapanot ang paglubok ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay, orange at lilac, at ang malamig na hangin ay humihip sa kanyang balat. Wala na ang kirot, wala na ang galit. Tanging isang matinding kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang buhay ay hindi na perpekto, ngunit ito ay totoo. Ang kanyang pamilya ay hindi na buo sa tradisyonal na kahulugan, ngunit ito ay nanatiling buo para sa mga bata. Napanatili niya ang kanyang dignidad, napanatili niya ang kinabukasan ng kanyang mga anak. At higit sa lahat, natutunan niyang ipaktanggol ang kanyang sarili, ang kanyang puso at ang kanyang prinsipyo. Nakita niya si Rafael na naglalakad papunta sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagod. Ngayon, kapag nakikita niya siya, hindi na sakit ang kanyang nararamdaman, kundi isang haloeng lungkot at kawalang pakialam. Ito ang naging kapalit ng kanyang pagtataksil, ang mawalan ng damdamin sa kanya. Nandito na ako, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang anino ang dati. Tumango si Amelia. Sige, ako na ang uwi kasama ang mabata. Ingat ka, naiwas siya ng tingin at umalis. Si Rafael ay nanatili sa likod, pinanot silang maglakat palayo. Ang kanyang mga mata ay puno nga pagsisisi na hindi na niya mababawi. Ang kanyang career ay nanatili, ang kanyang pra ay nanatili, ngunit ang kanyang pamilya, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nawala, at para kay Amelia, ito ang pinakamabigat na kaparusahan. Ang kanyang kalayaan ay naroroon sa paglipas ng bawat araw, sa bawat pagtawa ng kanyang anak, sa bawat pahinga na hindi na punong kasinungalingan. Wala na ang tiwala, ngunit nanatili ang kapayapaan. Ito ang kanyang moment of truth, ang kanyang paglaya mula sa isang kasal na nilason ng pagtataksil. Ang kwento ngang kanilang pag-ibig ay natapos, ngunit ang kwento ngang kanyang pagpapalaya ay nagsisimula pa lang. Isang gabi, habang nakahanda si Amelia ng gatas para sa kanilang bunsong anak sa kusina, nakarinig siya ngang ingay mula sa study ni Rafael. Hindi ito ang karaniwang tunog ng keyboard o papeles. Ito ay parang isang bagay na bumaksak. Nakdalawang isip siya. Ang kanilang kasunduan ay malinaw. Hindi na sila nakikialam sa personal na buhay nga isa't isa. Ngunit ang ingay ay sinundan ng isang mahinang hikbi. Napakagat siya sa kanyang labi. Sa kabila na lahat, ama pa rin siya na kanyang gaana. Dahan-dahan siyang lumapit sa study, bahagyang nakabukas ang pinto. Nakita niya si Rafael nakaupo sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa mesa at ang isang basag na picture frame ay nakakalat sa kanyang paanan. Larawan iyon nilang tatlo, siya, si Rafael at ang kanilang mga anak noong panahong masaya pa sila, noong hindi pa siya nagtataksil. Ang larawan na iyon ay dati nakalagay sa kanyang nightstand, ngayon ay nasa study na niya. Rafael, mahinang tawag niya. Napatingin siya. Ang kanyang mata ay pula at namamaga. Hindi na siya ang matikas na aktor na hinahangaan ng lahat. Siya ay isang lalaking durog. Amelia, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako.
Hindi na ito ang desperadong pahingi ng tawad upang iligtas ang karir. Ito ay pahingi ng tawad mula sa isang pusong sinira ng pagsisisi. Umupo si Amelia sa tabi niya, inilapag ang basong gatas sa mesa. Hindi niya ito inakap, ngunit hindi rin niya ito iniwan. Walang patutunguhan ang pagsisisi. Rafael, kung hindi mo ito gagawing aral, wala akong pinagsisihan, Amelia, kundi ang mawala ka, ang mawala ang pamilya ko, bulong niya. Ang nga anak ko, ang sakit. Napansin niya ang pagbabago sa kanya. Dati ang pagiging sentrong kanyang mundo ay ang kanyang karir. Ngayon, tila ang kanyang maana ang naging sentro ng kanyang pagdurusa. Mahirap ang buhay na ito, Rafael, sabi niya habang tinitingnan ang basak na salamin ng picture frame. Kailangan nating matuto sa mga pagkakamali natin. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mga taong mahal natin. Alam ko. At alam kong huli na para magbago pa ang lahat. Sagot niya, ang kanyang tinik ay punong kapaitan na ibigay mo sa akin ang pinakamabigat na parusa. Ang manatili sa isang bahay na puno nga alaala ng aking pagkakamali nang hindi ka nakasama. Hindi niya sumagot. Alam niyang ito ang kapalit ng kanyang ginawa. Ang mamuhay sa anino ng kanyang nakaraan habang nakikita ang pamilyang kanyang sinira. Ang matawanan ng kanilang mga anak ay para musika sa bahay, ngunit para kay Rafael, ito ay paalala ng kanyang nawalang kaligayahan. Ngunit may isang bahagi kay Ameliana na natiling matatag, hindi siya magpapatinag sa kanyang desisyon. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi niya kailanman malilimutan. At ang pagmamahal niya sa kanyang nga anak ay nagbigay sa kanyang lakas upang ipagtanggol ang kanilang kinabukasan. Rafael, ang kasunduan natin ay mananatili. Paliwanag niya, ang kanyang tinig ay malinaw. Gagawin natin ang lahat para sa mga bata, pero ang tiwala kapag nasira ay mahirap nang ibalik. Yumuko si Rafael. Alam ko at kahit anong gawin ko, hindi ko na mababago ang nakaraan. Naiwan siya sa kanyang study kasama ang basa na picture frame at ang kanyang pagsisisi. Iniwan siya ni Amelia upang harapin ang kanyang demonyo. Ito ang kanyang parusa, ang mamuhay sa loob ng isang ginintuang hawla kasama ang kanyang pangarap na nawasa. Sa mga sumunod na buwan, si Rafael ay naging mas tahimik. Mas maaga na siyang umuwi mula sa trabaho, ngunit dumidiretso sa kanyang study o sa kanyang kwarto. Ang kanyang telepono ay nanatiling tahimik. Hindi na siya naglalabas ng larawan sa social media na may kasamang kaswal na paglapit sa iba pang celebrities. Ang kanyang imahe sa publiko ay naging mas profesional, seryoso at pamilyar. Ang kanyang mga publicist ay abala sa pagbuo ng isang narrative kung saan siya ay isang resigned family man na nagtatrabaho ng husto para sa kanyang maanak. Para kay Amelia, ang buhay ay patuloy na gumulong. Siya ang naging haligi ng kanilang pamilya. Siya ang gumagawa ng mga desisyon para sa kanilang mga anak, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang kinabukasan. Ang kanyang personal freedom ay napanatili. Nakakakuha siyang oras para sa kanyang sarili, para sa kanyang interes, at para sa kanyang mga kaibigan. Ang relasyon niya sa kanyang mga anak ay mas naging malalim. Nakita nila ang kanilang ina na matatag, matapang at puno ng pagmamahal. Isang araw, habang papalabas siya sa kanilang condominium building sa Tu Serendra, may nakita siyang isang magazine sa newsstand sa lobby. Ang cover ay si Bianca Reyes. Ang kanyang karir ay umusbong, ngunit may isang maliit na article sa loob na nagsasaad na siya ay single and focused on her career. Wala nang balita tungkol sa kanyang koneksyon kay Rafael. Ang mundo ay gumagalaw na parang walang nangyari. Ang mga tao ay nakalimot na. Ngunit ang mag-aala-ala ay nanatili kay Amelia. At sa loob ng puso ni Rafael, ang pagsisisi ay isang patuloy na sugat. Ang kanilang kasal ay naging isang arrangement, isang contract na nilagdaan hindi sa pag-ibig kundi sa pagnanais na protektahan ang kanilang mga anak at ang kanilang reputasyon. Ang matawanan ng kanilang mga anak ay naging tanging ilaw sa bahay. Ang kanilang condominium ay naging isang kaharian kung saan si Amelia ang reyna at si Rafael ang isang tagamasid na nakakulong sa kanyang sariling pagkakamali. Ang kwento ng pagtataksil ay natapos sa isang kasunduan. Walang nawagi, walang talunan, tanging mga pira-pirasong buhay na sinubukan nilang buuin muli sa ilalim ng isang bagong kaayusan. Ang pag-ibig ay namatay, ngunit ang pamilya ay nanatili sa isang kakaibang anyo at para kay Amelia, ito ay sapat na. Ang kanyang
kalayaan ay naroon sa bawat pahinga, sa bawat desisyon, sa bawat araw na lumilipas ng walang kasinungalingan. Sa mga susunod na taon, ang mga bata ay lumaki sa ilalim ng kanilang kakaibang setup. Alam nilang hiwalay ang kanilang mga magulang, ngunit hindi sila kailanman pinabayaan. Si Amelia ay naging isang modelong lakas at integridad, habang si Rafael ay naging isang ama na tahimik na nagpapatawad sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang makilos, kahit na hindi na niya makuha ang pagmamahal ng kanyang dating asawa. Isang Pasko, nagtipon silang lahat sa kanilang condominium, may Christmas tree, mga regalo, at masarap na hapunan. Ang mga bata ay masayang naglalaro, ang kanilang mga tawanan ay pumupuno sa buong lugar. Nakaupo si Amelia sa sofa, pinagmamasdan ang kanyang maana. Sa kanyang tabi ay si Rafael, tahimik, ngunit may maliit na ngiti sa kanyang labi habang pinapanood din ang mga bata. Tingnan mo sila, bulong ni Rafael, malaki na sila, tumango si Amelia, at masaya sila, iyon ang pinakamahalaga. Isang sandalingang katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi ito puno ng tensyon, kundi ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Salamat Amelia, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging ama sa kanila kahit na anong nangyari. Ngumiti si Amelia, isang ngiting hindi punong pagmamahal kundi ng pag-unawa. Ginagawa natin ito para sa kanila, Rafael. Ito ang kanilang bagong katotohanan. Isang pamilya na nabuo sa abo ng pagtataksil, ngunit nanatiling buo sa ngalan ng mga anak. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa fairy tale ending, ngunit natapos sa isang realistic at resilient na pagtatapos. Ang pag-ibig ay maring maglaho, ngunit ang pagiging magulang at responsibilidad ay mananatili. Ang mga aral na natutunan ay magsisilbing gabay sa kanilang lahat sa pagpapatuloy ng kanilang buhay. Wala ng galit, tanging patanggap. Walang pag-ibig, tanging respeto. Ito ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang isang ring sa telepono ay naging simula ngang pagkawasak, ngunit ang tibay ngang loop ni Amelia ay nakbigay ngang isang bagong pag-asa hindi para sa muling pagkabuhay ngang kanilang pag-ibig, kundi para sa kalayaan at kapayapaan nga kanyang sarili at ng kanyang nga anak. At sa gabi, kapaang ilaw na, kusina ay dilaw na muli, at ang orasan ay tumitikta, si Amelia ay nakangiti. Hindi na siya isang biktima, siya ay isang survivor, isang ina, at isang babaeng nakpatunay na ang pagtataksil ay hindi magtatapos sa kanya. Ito ay magiging simula ng kanyang tunay na paglaya. Sa mataon na sumunod, ang Chondo Unit 1 Serendra ay naging isang kanlungan hindi lamang para sa mga bata kundi para na rin kay Amelia. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para sa kanya na hubugin ang kanyang sariling kapalaran. Ang dating takot at kawalan ng katiyakan ay napalitan ng isang kalmadong determinasyon, isang quiet strength na nagmula sa kanyang kakayahang harapin ang katotohanan. Napagtanto niya na ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pagbagsak kundi ang hindi pagbangon. At siya ay bumangon, matatag at handang harapin ang anumang hamon ng buhay. Taglay ang isang clarity na hindi niya naranasan nun. Nag-enroll si Amelia sa ilang online courses para i-update ang kanyang skills sa interior design, ang kanyang passion bago pa man siya magpakasal. Matagal na niyang ibinaon ang pangarap na iyon sa ilalim ng kanyang pagiging asawa at ina, ngunit ngayon muli itong sumisibol na parang isang bulala na natutulog at biglang nagising. Gusto niyang magkaroon ng sarili niyang identity bukod sa pagiging asawa ni Rafael o ina ng mga anak niya. Ayaw na niyang tukuyin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang relasyon sa iba. Hindi ito naging madali lalo na sa simula. Ang magabi niya ay madalas na ginugugol sa pagbabasa ng mga design principles, pag-aral ng mga software tulad ng AutoCAD at SketchUp at paggawa ng mga mood boards para sa kanyang mga mock projects, mapangarap na bahay at opisina na nilika niya mula sa mga digital renders. Kailangan niyang balansehin ang pag-aral, ang pag-alaga sa mabata, ang pamamahala sa bahay, at ang pagtiyak na hindi niya napapabayaan ang kanyang matungkulin bilang ina. Sa bawat hamon, lalo siyang lumalakas parang isang bakal na pinatitibay ng apoy. Nakikita nga bata ang kanyang sipa at dedikasyon. Madalas,
Nakakarinig sila ng mga kaluskos mula sa study area sa living room matapos silang matulog ang ilaw nga laptop screen ang tanging nakbibigay liwanag sa tahimik na gabi na parang isang munting ilaw ang baasa. Ang kanyang determination ay nakbigay inspirasyon sa kanila. Madalas, kapa natutulo na ang mga bata, nakikita siya ni Rafael na nakaupo sa kanyang desk, may nakabukas na laptop at mga libro. Ang ilaw kanyang study lamp ang tanging nagbibigay liwanag sa tahimik na gabi. Hindi na siya natatanong kung bakit dahil sa kanyang paningin, nakikita niya ang paglaya ni Amelia sa bawat pixel ng kanyang design at sa bawat pahina ng kanyang nga libro. Alam niyang ito ay bahagi na journey ni Amelia upang buuin muli ang kanyang sarili at sa isang kakaibang paraan ang kanilang pamilya. Unti-unti na simulang mabunga ang kanyang paksisikap. Nakakuha siya ng ilang freelance projects sa interior design. Ang una niyang kliyente ay isang kaibigan na nirekomenda siya sa iba. Mula sa maliliit na consultation para sa pagpiling kulay ng pader, pag-ayos ng furnitures o pagpiling lighting fixtures, hanggang sa pagpaplano ng buong renovation ng isang condo unit sa kabilang tower, unti-unti niyang binubuo ang kanyang portfolio. Ang bawat matagumpay na project ay nagbibigay sa kanyang isang uringang kasiyahan na hindi niya naramdaman noon. Ang kasiyahang nagmumula sa paglikha, sa paggamit ng kanyang talento, at sa pagiging independent. Ang bawat piraso nga furniture na kanyang pinili, bawat color palette na kanyang pinaksama, at bawat layout na kanyang idinisenyo ay isang manifestation ng kanyang muling natuklasang confidence at kakayahan, isang pagpapakita ng kanyang artistry. Ang kanyang nga kaibigan, lalo na si Cynthia, ay malaking bahagi ng kanyang support system. Madalas silang maggape sa isang maliit na cafe, sa kapitbahay o maghapunan sa isang bagong restaurant sa BGC at doon. Malayang naibahagi ni Amelia ang kanyang mga pinagdadaanan, ang kanyang matagumpay at ang kanyang mapangamba ng walang pag-alinlangan. Si Cynthia, na palaging-naging tapat at practical, ay isang paalala na mayroon siyang matao na nagmamahal. Sa kanya bilang si Amelia, hindi bilang ang dating asawang isang sikat na personalidad o ang inangi mangga anak niya. Alam mo, Amel, sabi ni Cynthia minsan, habang umiinom silang latte, mas gumaganda ka ngayon. Mas may spark ka sa mata at hindi na iyon yung spark ng pagkabata, kundi yung spark ng isang babaeng nakahanap ng sarili niya, isang babaeng may purpose. Ngiti lang ang isinagot ni Amelia, ngunit sa loob niya, alam niyang totoo ang sinabi ni Cynthia. Ang spark na iyon ay ang spark ng kalayaan, ang radiance ng isang kaluluwang nakawala sa bilangguan ng nakaraan. Habang lumalaki ang maanak, sina Sofia at Leo, lalo silang naging aware sa kanilang unique family setup. Sa paalan, may mga pagkakataon na tinatanong sila ang kanilang magkaklase tungkol sa kanilang ama, na madalas lumalabas sa TV at nasa mga billboard sa EDSA. Ngunit itinuro ni Amelia sa kanila na maging tapat, ngunit pribado, nang hindi nakakasakit ng damdamin ng iba. Ang mahalaga, alam ninyo kung gaano namin kayo kamahal ng papa ninyo. Paliwanag niya isang gabi habang nagbabasa sila ng bedtime stories at nakaupo sa kanyang kandungan. Ang arrangement namin ay para sa inyo. Ito ang paraan namin para maging masaya kayo at magkaroon kayo ng dalawang magulang na nandito para sa inyo at magkasama kayong palalakihin. Hindi nila lubos na naintindihan nung bata pa sila, ngunit habang nakakaedad, unti-unti nilang nakita ang logic at ang sacrifice sa likod ng desisyon ng kanilang mamagulang. Naramdaman nila ang unconditional love na nakapaloob sa unconventional setup na iyon, isang pagmamahal na lumalampas sa traditional definitions ng pamilya. Si Sofia, ang panganay, ay naging mas observant at sensitive, may matalas na pangunawa sa madamdamin ng mga tao sa paligid niya. Madalas siyang magtanong kay Amelia tungkol sa mga bagay-bagay na mas malalim kaysa sa homework o school projects, mga tanong tungkol sa buhay at sa pagmamahal. Minsan, kahit hindi niya direktang sinasabi, alam ni Amelia na iniisip niya ang tungkol sa kanyang magulang. Isang gabi, habang naktutupi sila ang damit sa laundry area, biglang nagtanong si Sofia. Ang kanyang tinik ay malumanay, "Mama, bakit hindi na po kayo makasama ni Papa? Hindi na po ba kayo nagmamahalan katulad ng sa mga pelikula na may happy ending?"
Huminto si Amelia, tinitigan ang kanyang anak at isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi na niya kayang magsinungaling, lalo na sa isang anak na matalino at mapagtanong. Anak, sagot niya, hinahagot ang buho ni Sofia. Ang pagmamahal ay minsan nagbabagong nganyo at kung minsan, hindi ito sapat para manatili ang dalawang tao sa isang romantikong relasyon. Hindi na kami namamahalan sa paraan na maasawa, pero namamahalan pa rin kami bilang mga magulang ninyo. At ang pinakamahalaga, mahal na mahal ka namin nga. Papa mo at ang kapatid mo, higit sa lahat nga bagay, ang pag-ibig sa inyo ang nagbubuklod sa amin. Niyakap ni Sofia si Amelia ng mahigpit. Naramdaman ni Amelia ang init ng paunawa sa yakap ng kanyang anak. Ayos lang po mama, alam po namin. Masaya naman po kami. Basta nakikita po namin kayong pareho. Ang paunawa sa mga mata ni Sofia ay nabigay ng kapayapaan kay Amelia. Isang kumpirmasyon na nagawa nila ang tama para sa kanilang mana na naunawaan ng maito ang kanilang sacrifices. Si Leo naman, ang mas bata, ay naging mas outspoken at mapaglaro, punong enerhiya at kuryosidad na parang isang bolang liwanag. Para sa kanya, ang Chondo ay isang kaharian ng adventure kung saan palaging may pagkain, may mga laruan, at may mga magulang na handang maglaro kasama siya magbasa ng stories o manood ng mga cartoons. Hindi niya masyadong iniintindi ang komplikadong relasyon ng kanyang mga magulang basta't nakikita niya silang parehong naroon lalo na sa mga mahalagang okasyon tulad ng mga birthday parties, Christmas gatherings, at mga school programs. Si Rafael sa kanyang bahagi ay sinisikap na punan ang papel niya bilang ama ng buong puso, isang paraan upang maktubos. Palagi siyang naroon sa mga school events, sports fest, at mga kaarawan. Ang kanyang mga publicist ay patuloy na natatrabaho sa kanyang image at ang kanyang pagiging devoted father ay isang malaking bahagi nito na nabibigay ng positibong narrative sa kanyang public persona. Ngunit sa liko ng PR strategy, alam ni Amelia na may tunay na pagsisisi at pagmamahal si Rafael sa kanyang anak. Ang kanyang makilos ay hindi lamang para sa public consumption, kundi para sa sarili niyang pagtubos. Isang tahimik na paraan upang subukang punan ang butas na naiwan ng kanyang pagkakamali at ng kanyang regrets. Sa loob ng ilang taon, nagkaroon ng sariling routine ang kanilang kakaibang pamilya. Tuwing linggo, sabay-sabay silang nahahapunan sa Chondo. Minsan ay nagluluto si Amelia ng comfort food tulad ng adobo o sinigang na paborito ng mga bata. Minsan ay nag-order silang take out mula sa kanilang paboritong restaurant sa Greenbelt. Ang usapan ay madalas tungkol sa mga bata, sa kanilang mga aralin, sa kanilang mga pangarap, at sa mga nakakatawang nangyari sa kanila sa loob ng isang linggo. Ang presensya ni Rafael ay tahimik ngunit naroon, isang aninongang nakaraan na nakahanap ng liwanag sa kasalukuyan, isang tao na nakahanap ng kapatawaran sa kanyang mga anak at sa isang paraan sa kanyang sarili. Ang kanyang tanong tungkol sa trabaho ni Amelia ay nagiging mas madalas na parang nakahanap siyang paraan upang maging bahaging bagong buhay na ginagawa ni Amelia para sa kanyang sarili, isang senyales ng lumalaking respeto at pakilala sa kakayahan ni Amelia at ng kanyang pag-alis sa kanyang anino. Kumusta ang project Formosa Poblacion? Narinig ko maganda daw ang feedback mula sa client, tanong ni Rafael isang gabi habang kumakain sila ng adobo. Ang kanyang boses ay may halong genuine interest at paganga. Ayos naman, Rafael, sagot ni Amelia, bahagyang nagulat sa kanyang detalyadong tanong na parang hindi lang ito casual na usapan. Medyo challenging lang ang client noong una, gusto niya palaging may last minute changes, pero mukhang happy naman sila sa initial proposal at sa progress and work. Tapos na ang conceptualization phase. Galing, tugon ni Rafael. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nakita ko ang photos sa Instagram mo. Ang ganda ng ginawa mo. Talagang may talent ka. Mas maganda pa sa ibang kilala. Nagulat si Amelia. Hindi niya akalain na sinusundan siya ni Rafael sa social media at aktibo itong namomonitor sa kanyang mga achievements. Ang kaalamang iyon ay nagdala ng kakaibang damdamin, hindi nagalit kundi isang bahagyang surprise
at validation. Salamat, sabi niya, isang maliit na ngiti rin ang sumilay sa kanyang labi. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam niya sa papuri na iyon. Hindi ito ang pagmamahal na hinahangad niya noon. Hindi na rin ito ang klase na validation na kanyang pinangarap mula sa kanya. Ngunit ito ay isang uri ng pagkilala, isang patanggap sa kanyang bagong identity at sa kanyang kakayahang lumihangang sariling pangalan at legacy. Ang kanyang career sa interior design ay lumago ng husto. Nabukas siyang sarili niyang maliit na studio office sa isang commercial building malapit sa kanilang condominium sa isang prime location sa Bonifacio Global City. Ang pangalan ng kanyang studio ay Amelia Designs. Simpleng pangalan, ngunit puno ng kahulugan at personal na statement. Ito ang kanyang sarili, ang kanyang paglikha, ang kanyang pagbabalik, ang kanyang sariling tata na walang bahid ng nakaraan. Nakakuha siya ng isang assistant, isang batang fresh graduate na puno ng enthusiasm at fresh ideas si Sarah. Mula sa pagiging isang tao na operation, unti-unti siyang natatayo na isang malit na team ng junior designers at project managers. Ang mga projects ay dumarami at ang kanyang pangalan ay unti-unting nakikilala sa industry. Nakatuwang isipin na ang dating asawa na isang sikat na celebrity na minsang nabalot sa scandal ay ngayon ay isang respected interior designer sa sarili niyang karapatan. Ang dating kakilala na nagduda sa kanyang kakayahan ay ngayon ay humihingi ng consultation at nakikipag-ugnayan para sa potential collaborations. Isang araw habang naayos yung materials sa kanyang studio, mga swatches, nga fabric, color chips, at floor plans para sa isang high-end residential project, nakatanggap siya nga email mula sa isang lifestyle magazine para sa isang feature article tungkol sa kanyang asterisk work times at times journey asterisk. Naging times, hesitant times siya nung una. Ayaw niyang ibalik ang spotlight sa kanyang personal na buhay sa mga past issues na matagal na niyang inilibing sa kanyang isipan. Ngunit pagkatapos ng mahabang pag-isip at pakikipag-usap kay Cynthia, na pagdesisyonan niyang tanggapin ang offer basta ang focus ay sa kanyang professional achievements at hindi sa kanyang nakaraang relasyon o sa skandal. Gusto niyang ipakita sa kanyang mga anak na ang isang babae ay maaring bumuo nga sarili niyang buhay pagkatapos ng isang setback, na ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi ang pagtatapos ng kanyang sarili, kundi isang panimulangang isang bagong kabanata. Ang article ay lumabas at ito ay naging isang hit. Ang kanyang design philosophy, ang kanyang resilience, at ang kanyang kwentong muling pagbangon mula sa personal challenges ay nagbigay inspirasyon sa marami. Hindi binanggit ang kanyang pagiging dating asawa ni Rafael, sa halip ipinakita siya bilang isang matagumpay na entrepreneur, isang visionary designer, at isang huwarang ina. Ang for feedback, por ay napakaganda. Maraming potential clients ang nakabot ng inquiries at ang kanyang schedule ay naging mas book. Ngunit ang pinakamahalaga, nakitang kanyang anaang article na may kasamang portrait photo niya sa studio na may malalim na tingin at isang matata na ngiti. Wow, mama, ikaw na po ang bida. Ang galing mo po. Bulalas ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang hawa ang kopya nga magazine na parang hawa niya ang isang treasure. Ang ganda po ngang picture niyo. Ang artistic, ang galing mo ma. Pwede ka nang maging superhero. Dada ni Leo na mas mahili sa sports kaysa sa magazines. Ngunit kitang-kita ang pagmamalaki sa kanyang boses ay sa kanyang mga mata. Niya kami Amelia ang kanyang nga anak ng mahigpit. Naramdaman ang init ng kanilang pagmamahal at pahanga. Ito ang kanyang reward. Ang validation na hinahanap niya ay hindi mula sa society o mula sa isang lalaki, kundi mula sa kanyang sariling tagumpay at sa pagmamalaking kanyang maana na kanyang itinuring na pinakamalaking masterpiece na kanyang buhay. Dumating ang taon at ang mga bata ay naging matineder. Si Sofia ay isang matalinong estudyante na may hilig sa signing at pagsusulat, palaging may hawa na sketchpad o notebook na puno ng poem at short stories na kanyang nililiha. Si Leo naman ay naging isang mahusay na atleta.
mahilig sa basketball at swimming, palaging nasa court o sa pool naghahanap ng bagong challenge. Ang kanilang tsondo ay puno pa rin ng tawanan, ngunit puno na rin ng babagong tuno ang mga musik na kanilang pinapakinggan na may malalakas na bass, ang mga video games na kanilang nilalaro na may mga sound effects na nakakabingi, at ang mga usapan tungkol sa class prom at homework na nagiging mas komplikado. Ang kanilang masilid ay naging sanctuary, ang kanilang individual personalities, at ang kondo ay umangkop sa kanilang lumalaking mga pangangailangan at sa kanilang mga adolescent desires. Sa panahong ito, ang papel ni Rafael sa kanilang buhay ay mas naging malinaw at matibay. Siya ang ama na palaging naroon para sa support, pinansyal at emosyonal. Bagaman hindi na sila maasawa ni Amelia, na natili silang united front pagdating sa papapalaki ng bata. Sa mga parent-teacher conference, makasama silang pumupunta, nakikinig sa mga feedback ng mga teachers, at nagpaplano para sa academic future ng mga bata na parang isang tunay na pamilya. Sa mga graduation at awards night, makatabi silang naupo, minsan ay nagpapalitan ng sulyap. Isang silent acknowledgement ng kanilang shared commitment at ng kanilang unbreakable bond bilang mga magulang. Ang kanilang presensya ay nagpapakita nga isang malalim na paggalang sa isa't isa bilang co-parents. Minsan nakaroon na pagkakataon na mag-isa silang nag-usap ni Rafael tungkol sa mga bata habang naghihintay sila sa labas ng school auditorium matapos ang isang school play kung saan gumanap si Sofia. Mabilis talaga ang panahon, no? Sabi ni Rafael, pinagmamasdan ang mga estudyante na lumalabas. Ang kanyang tinig ay may halong nostalgia at pagkamangha sa bilis ng panahon. Parang kahapon lang, naglalaro pa sila nga toy cars at dolls at ngayon, mga binatat dalaga na. Tugon ni Amelia, nakatingin din sa malayo, sa mamadaling estudyante. Malaki na talaga sila. Malapit na silang makaroon na sariling buhay, sariling pamilya. Nagpaplano na sila para sa college. May boyfriend na ba si Sofia? Narinig ko, may kasama daw siyang lalaki sa prom. Biglang tanong ni Rafael, may halong paalala at pagiging protective na tipikal sa isang ama na parang gusto niyang protektahan si Sofia sa lahat ng heartbreaks. Rafael, sagot ni Amelia, bahagyang natawa sa kanyang reaksyon. Wala pa, hindi pa niya sinasabi sa akin kung mayroon man. Pero kung makaroon man, hindi mo na kailangang mag-alala ng ganyan. Kailangan nating magtiwala sa mga itinuro natin sa kanya sa values na ibinahagi natin. Malakas si Sofia. Alam ko, sabi ni Rafael, bumuntong hininga, ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Pero mahirap lang, gusto ko lang silang protektahan, palagi, hanggang sa huli. Alam ko, ulit ni Amelia, ang kanyang tinig ay mas malambot, puno nga pang-unawa. Ginagawa natin yan sa iba't ibang paraan at patuloy nating gagawin magkasama. Ito ang ating times commitment time sa kanila. Sa kanilang simpleng usapan, naramdaman ni Amelia ang isang uri ng pagkakaisa sa pagiging magulang. Ang kanilang pagmamahal sa mga anak ang tanging tulay na nanatili sa pagitan nilang dalawa, isang tulay na matibay at hindi kayang sirain ng anumang pagkakamali ng nakaraan, na nagpatunay na ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng blood kundi ng commitment at shared purpose. Sa kabilang kanyang professional success at ang kanyang stable family life, hindi nawala ang alaalang nakaraan, ngunit hindi na ito naging isang sugat na patuloy na nakdurugo. Minsan, kapag nagbabrowse siya sa social media o nakakakita nga balita sa entertainment news tungkol sa mga celebrities, nakikita niya ang pangalan ni Bianca Reyes. Patuloy pa rin ang karir nito bagaman mas low profile na ngayon. Hindi na ito madalas lumalabas sa mga variety shows, ngunit may ilang indie films at online series na ginagawa na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang artista. Ang kanyang public image ay mas low-key na ngayon. Wala nang scandals, wala nang mga controversial photos na nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Para bang pinili rin nito ang isang mas tahimik na buhay. Isang paraan din marahil ng pagtakas sa mga shadows na nakaraan at sa judgment ng publiko.
Hindi na naramdaman ni Amalia ang galit, tanging isang uri ng detachment. Ang kanyang naramdaman, isang neutrality na nagpapatunay na tuluyan na siyang nakapa-move on at nakapagpatawad. Ang pangalan ni Bianca Reyes ay isa na lamang anino, isang bahagi na karaang kabanata na matagal nang isinara, isang footnote sa kanyang personal history na hindi na niya pinagtutunan ng pansin. Sa panit ni Amelia, ang kalayaan ay hindi lamang absence of constraint, kundi ang presence of choice, ang kapangyarihang pumili ng kanyang sariling landas nang walang sinumang gumagabay o nagdidikta. Pinili niyang magpatuloy na maging masaya sa kanyang sariling terms at conditions na siya mismo ang nagtatakda. Ang kanyang nga paglalakbay kasama ang kanyang nga kaibigan sa iba't ibang probinsya sa mga local beaches at mountain resorts, ang kanyang magabing ang pagbabasa ng libro at pakmumuni-muni sa balcony, ang kanyang nga oras sa kanyang studio na puno nga fabrics at color palettes at mga architectural drawings na nagpapakita ang kanyang na creative ideas. Lahat na ito ay bahagi ng kanyang personal freedom, ang kanyang self-actualization, ang kanyang pagiging authentic. Nagkaroon din siya nga pagkakataon na makilala ang ibang mga lalaki sa kanyang professional circle o sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan. May ilang nagpakita nga interest at naging bukas siya sa pagkakaibigan. Ngunit sa huli, wala siyang nakitang sinuman na handa niyang ipasok sa kanyang carefully constructed life, isang buhay na kanyang pinahirapan upang buuin at panatilihin ang kapayapaan. Hindi niya hinahanap ang isang bagong romantic love upang maging kumpleto. Siya ay kumpleto na sa kanyang sarili, sa kanyang maanak, at sa kanyang mga patients. Ang pagiging single ay naging isang conscious choice para kay Amelia. Hindi isang resulta ng circumstance o desperation. Matapos ang trauma ng pagtataksil, mas pinili niyang mag-invest sa kanyang sarili at sa kanyang maanak na nagbigay sa kanya na sense of purpose at fulfillment na hindi kayang ibigay ng anumang relasyon. Ang ideya na muling pagtitiwala sa isang lalaki ay tila napakalayo pa, isang emotional barrier na mahirap sirain. Masaya na siya sa kanyang friendship, sa kanyang lumalaking business at sa kanyang pamilya. Naging mas pragmatic siya pagdating sa pag-ibig. Nalaman niya na ang true happiness ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng partner o sa isang fairy tale ending, kundi sa pagkakaroon ng peace, purpose, at self-love na siya mismo ang may kakayahang likhain. Habang papalapit ang mga anak sa kanilang pagtatapos sa high school, nagkaroon ng panibagong layer ang kanilang family dynamics. Si Sofia ay nahanda para sa mga college entrance exams para sa Ateneo at UP at gusto niyang mag-aral nga fine arts o creative writing nga fields na nakpapayaman sa kanyang artistic soul. Ang kanyang portfolio ay punong ngalika na napapakita ang kanyang unique perspective sa buhay ng kanyang sensitivity at depth. Si Leo naman ay nakakuha nga scholarship offer mula sa isang prestigious university dahil sa kanyang athletic skills sa basketball na nabukas ng maraming opportunities para sa kanya. Ang kanilang mapangarap ay lumalaki at ang kanilang future ay mas nagiging maliwanag, punong possibilities na kanilang kayang abutin. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa dinner, tinanong ni Leo si Amelia. Ang kanyang tinig ay punong kuryosidad. Paano po kayo ni Papa noon? Bago po kami at bago pa po ang lahat ng drama at scandals. Nagulat si Amelia sa tanong at naramdaman niya ang sulyap ni Rafael mula sa dining table na parang humihingi ng tulong. O marahil ay natatakot sa kung ano ang kanyang isasagot at kung paano ito makakapekto sa mga bata. Noon, uli ni Amelia, sumusubo na maging kaswal at balanse sa kanyang tugon. Noon, mahal na mahal namin ang isa-isa, anak. Kaya nga kayo, nabuo. Ang inyong pagdating ay ang pinakamagandang bahagi ng kwento namin, ang pinakamagandang bungangang aming pagmamahalan. Ngumiti si Leo na parang na-satisfy sa sagot. Parang fairy tale po ba? May prince at princess na nakatuluyan. Napakunot ang noo ni Rafael at isang bakas ng pain ang sumilay sa kanyang mata na parang isang matandang sugat na muling sumasakit. Alam niyang hindi fairy tale ang kanilang kwento at hindi niya gustong magsinungaling sa mga bata, ngunit hindi rin niya gustong saktan ang kanilang mga idealized na pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya.
Hindi tulad ng fairy tale na may happy ending agad sagot ni Amelia, maingat na pinipili ang mga salita na parang naglalakat sa mga eggshells, sinusubukan na huwag masira ang innocence ng kanyang anak. Ang buhay ay mas komplikado kaysa sa mga fairy tale, yo. May mga hamon, may mga pagkakamali, may mga unexpected twist na hindi natin inaasahan. Ang mahalaga ay kung paano mo haharapin ang mga hamon na iyon at kung paano ka babangon mula sa mga pagkakamali. At ang mahalaga ay kung paano kayo bilang nga anak namin ang naging pinakamagandang bahagi ng aming journey, ang nagbigay meaning sa lahat ng aming pinagdaanan. Pero nakbunga naman po ang maganda, di ba? Tanong ni Sofia na ngayon ay nakikisali na sa usapan na may maturity sa kanyang nga mata, isang understanding sa kanyang tini. Kasi po, nandito kami at masaya kami. At kayo po ang galing niyo at si Papa po palagi siyang nandito para sa amin. Kaya parang happy ending din po para sa amin, di ba? Ngumiti si Amelia at sa pagkakataong iyon, isang ngiti na puno nga tunay na kaligayahan at kapayapaan na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. O anak, nakbunga kayo. At kayo ang pinakamagandang bunga nga lahat ng pinagdaanan namin. Walang pagsisisi dahil kayo ang naging dahilan ng lahat ng pagbabago. Tumingin siya kay Rafael at sa mata nito nakita niya ang isang matinding pagpapasalamat at isang uri na sadness na alam niyang hindi na kailanman mawawala, isang permanent scar sa kanyang kaluluwa na patuloy na magpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa pagitan nila sa sandaling iyon mayroong isang bagay na higit pa sa pagmamahal o pagsisisi. Ito ay pagtanggap at ang pagmamahal sa kanilang mga anak na mas malakas kaysa sa anumang sakit. Isang pagmamahal na naging pundasyon ng kanilang bagong uri ng pamilya, isang unconventional yet strong family. Dumating ang graduation ni Sofia mula sa high school. Suot ang kanyang toga na may honor code na nagpapakita ng kanyang academic excellence. Masaya siyang sumama sa kanyang mga magulang. Makatabi sina Amelia at Rafael sa audience, sa front row, na parang isang regular na mag-asawa ipinagdiriwang ang milestone ng kanilang anak. Isang proud moment para sa kanilang dalawa. Si Rafael ay may ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mata ay puno ng pagmamalaki sa kanyang anak na dalaga na. Si Amelia naman ay may luha sa kanyang mata, luha ng kaligayahan, pasasalamat at isang sense of accomplishment sa pagiging isang ina. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo ay sulit. Naroon sila, ang kanilang pamilya, matatag. Kahit na sa isang kakaibang anyo, isang picture na resilience at unconditional love. Pagkatapos ng graduation ceremony, nagpunta sila sa isang fine dining restaurant sa Makati para maghapunan. Isang celebratory meal. Nagkaroon sila ng isang heartfelt conversation tungkol sa future ni Sofia, ang kanyang pangarap sa college at ang kanyang plano sa buhay. Proud na proud kami sa iyo, anak, sabi ni Rafael na may hawak na kamay ni Sofia. Ang kanyang tinik ay puno na emosyon. Ano man ang iyong piliin, susuportahan ka namin ng buong puso. Huwag kang mag-alala sa financials mo. Kami ang bahala. Salamat, Papa, sagot ni Sofia. Ang kanyang mata ay nagnining. Tumingin siya kay Amelia. Salamat, Mama, sa lahat ng support mo sa art ko. Kahit minsan ay nakdududa ako sa sarili ko at feeling ko hindi ako sapat. Ikaw ang nagbigay sa akin ng confidence. Walang anuman, anak, sabi ni Amelia. Ang kanyang puso ay punong kagalakan at pagmamalaki. Nandito lang kami palagi para gabayan ka, para suportahan ka, at para ipaalala sa iyo na napakagaling mo. Huwag kang magduda sa iyong sarili. Sofia, may talent ka. Ang gabing iyon ay naging isang testamento sa kung gaano kalalim ang kanilang bond bilang isang pamilya. Hindi ito ang perpektong pamilya na inilarawan sa mga pelikula o sa mga romance novels. Ngunit ito ay isang pamilyang genuine, resilient, at punong pagmamahal na nakabatay sa paunawa at patanggap sa lahat ng imperfections. Habang naghahanda si Sofia para sa college, nagkaroon din ng babagong challenges para kay Amelia. Lumalaki ang kanyang business at kailangan niyang kumuha ng mas maraming staff upang matugunan ang dumaraming projects at demands kanyang clients. Ang kanyang studio office ay lumipat sa isang mas malaking space sa isang prime location sa Makati.
isang commercial district na punong-puno nga high-rise buildings, naging mentor din siya sa ilang young designers na nakahanap ng inspirasyon sa kanyang kwento at sa kanyang work ethic. Si Amelia ay hindi lamang isang survivor ng isang sirang relasyon, kundi isang leader, isang innovator, at isang inspirasyon sa kanyang industry. Isang beacon para sa mga kababaihan na nais bumangon sa sarili nilang mga paa. Ang kanyang pangalan ay nagdadala ng weight at prestige na malaya sa aninong kanyang nakaraan. Ang kanyang condominium ay naging sentro ang kanyang mundo kung saan ang tawanan ng kanyang anak at ang kanilang mga kaibigan ay nagbigay buhay sa bawat sulok. Ang kanyang mali na balkoni ay naging paborito niyang lugar para mag-isip, magbasa na books na nagpapalawa ng kanyang kaalaman at magmuni-muni lalo na sa magabi. Mula doon, tanaw niya ang city lights, Bonifacio Global City, isang paalala ng bagong simula ng patuloy na pagbabago at ng kanyang sariling paglalakbay na puno ng paglago at pagtuklas. Sa isang gabi na pinagmamasdan niya ang ilaw, naisip niya ang tungkol sa kanyang sarili ilang taon na ang nakakaraan. Ang takot, ang sakit, ang kawalan ngang paasa na kanyang naramdaman matapos matukasan ang patataksil na bumalo sa kanyang buhay. Ngayon, iba na. Ang kanyang puso ay punong kapayapaan, isang kapayapaan na kanyang pinahirapan upang makamit at panatilihin. Walang bakas ngang galit. Ang kanyang relasyon kay Rafael ay naging isang functional partnership sa pagpapalaki ng anak, isang co-parenting relationship na naging modelo para sa iba na napapakita na possible ang peaceful coexistence kahit sa broken relationships. Ang kanilang nakaraan ay naging isang pundasyon, hindi ngang isang sirang bahay, kundi ngang isang bagong istruktura, isang modern family na nakabatay sa respeto, pag-unawa at ang walang hanggang pagmamahal sa kanilang anak. Dumating ang pagkakataon na kailangan nilang harapin ang isang mas malaking challenge bilang mga magulang. Si Leo, sa kanyang unang taon sa college, ay nagkaroon ng problema. Hindi ito tungkol sa academics o sports, kundi tungkol sa peer pressure at sa temptation ng barkada. Na-impluensyahan siya ng ilang friends na makaroon ng bad habits at minsan nakakasama siya sa mga small-time trouble at minor altercations. Isang gabi, nakatanggap si Ameliang tawa mula sa university na si Leo ay nasa disciplinary office dahil sa isang mali na incident na kinasasangkutan ng vandalism sa school property at minor altercation por security guard por NG Universidad. Agad na tinawagan ni Amelia si Rafael. Rafael, may problema si Leo. Kailangan natin siyang puntahan sa university. Ngayon, sabi niya, ang kanyang tinig ay punong pag-alala ngunit kalmado na parang handa na siyang harapin ang anumang mangyari. Anong nangyari? Malubhaba, nasan ka? Tanong ni Rafael. Agad na umalis sa kanyang meeting nang walang pag-alinlangan. Inabandona ang kanyang schedule para sa kanyang anak. Nakpunta sila sa university nang makasama ang kanilang mamukha ay seryoso, ngunit may iisang layunin. Ang tulungan ang kanilang anak habang naglalakad sila sa koridor patungo sa disciplinary office. Tiningnan ni Rafael si Amelia. Salamat sa pagtawag, Amelia. Sabi niya, ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang tinig ay may halong sincerity at pasasalamat. Salamat sa hindi pagharap dito ng mag-isa. I times appreciate times it. Napakalaking tulong mo. Pamilya tayo, Rafael. Sagot ni Amelia, ang kanyang tingin ay matatak. Lalo na sa ganitong mga sitwasyon, kailangan natin si Leo. Kailangan niya tayo lalo na ngayon. Sa Teams Disciplinary Office Asterisk, magkatabi silang nakinig sa mga paliwanag ng Times School officials, Times ATSA, Times Confession, Times ni Leo. Si Leo ay nakayuko, halatang nagsisisi at nahihiya sa kanyang mga ginawa. Ang kanyang balikat ay nakakubkob. Pagkatapos ng meeting, kinausap nila si Leo ng magkasama. Hindi sila nagalit at hindi nagtaas ang boses, kundi naging firm, nagbakita ang pag-unawa at nagbigay ang gabay na parang nagtuturo sa isang batang naliligaw. Leo, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may autoridad.
na parang isang ama na hindi lamang nagpaparusa kundi nagtuturo ng leksyon. Alam naming nagkakamali ang bawat isa sa atin. Kahit ang papa mo nagkakamali, ang mahalaga ay ang pagkatuto mula sa mga pagkakamali at ang paggawa ng tama. Ano ang natutunan mo dito? Anak, dakdak ni Amelia, lumapit kay Leo at hinawakan ang kamay nito. Naramdaman niya ang malamig nitong palat na parang nalamigan sa takot. Gusto namin na maging totoo ka sa amin. Kung may problema ka, mag-usap tayo. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Kailangan mong matuto na pumili ng tamang kaibigan at gumawa ng tamang desisyon para sa iyong future. Ito ay wake-up call, Leo. Huwag mong sayangin ang scholarship mo. Niyakap ni Leo ang kanyang mamagulang, ang kanyang mata ay punong luha. Sorry po. Mama, Papa, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at punong mapagsisisi. Pangako po, aayusin ko po. Hindi na pa maulit. Salamat po sa pag-unawa ninyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amelia na ang kanilang unconventional family ay mas matatak kaysa sa maraming conventional families na may fasade ng pagiging perfect. Ang pag-ibig sa kanilang mga anak ang naging glue na nagpapanatili sa kanila. Ang kanilang shared responsibility ang naging pundasyon ng kanilang pagkakaisa. Isang pagkakaisa na hindi nahahanap ng perfection kundi ng genuine connection at unconditional support. Ang insidente kay Leo ay nakpabago sa pananaw ni Rafael. Mas naging proactive siya sa pagiging ama, mas na-invest ng kanyang oras sa kanyang mga anak. Mas madalas na siyang bumibisita sa Chondo, hindi lang tuwing linggo, kundi sa mga araw din ng linggo. At kung minsan, inaabot na siya ng gabi, lalo na kapag kailangan ni Leo ng advice o guidance sa kanyang project sa college. Minsan, nakikita siya ni Amelia nag-ausap si Leo sa per balcony, nagbigayan ni payo tungkol sa per career, per o per life choices, o nagigibaglaro energy per video games per kay Leo na nabibigay na light-hearted atmosphere sa kanilang interaction at napapatibay ng kanilang bond. Ang relasyon nila bilang magulang ay naging mas buo at mas malalim, isang partnership na gumagana ng walang romantic attachment kundi sa purong commitment sa kanilang mga anak. Sa kabilang banda, si Amelia ay patuloy na yumayabong sa kanyang career. Ang Amelia Designs ay naging isang kilalang fwa boutique firm fwa sa fwa anterior design industry na may reputasyon para sa kanyang fwa unique aesthetic, innovative designs at times client-centric approach asterisk. Nakakuha siyang nga malalaking projects kabilang ang design ni ilang high-end restaurants, boutique hotels at corporate offices sa Makati at BGC. Ang kanyang pangalan ay lumabas na sa iba't ibang design magazines at siya ay madalas na inimbitahan bilang speaker sa mga design conferences at workshops kung saan ibinabahagi niya ang kanyang insights at experiences sa pagiging isang entrepreneur at designer. Hindi na siya ang babaeng nabubuhay sa aninong kanyang asawa. Siya na si Amelia, isang independent, matagumpay at respected professional, isang self-made woman na may sariling legacy. Ang kanyang personal freedom ay hindi lamang tungkol sa choice na maging single kundi sa freedom na maging ang kanyang tunay na sarili na walang pag-alinlangan, walang takot at walang regrets. Isang hapon habang naglalakad siya sa Ayala Triangle Gardens. Matapos ang isang meeting sa Legazpi Village, nakita niya ang isang familiar figure sa isang bench malapit sa fountain, si Bianca Reyes. Nag-iisa ito, nakatingin sa malayo. Ang kanyang posture ay tila weary at resigned. Nagiba na ang aura nito. Hindi na ang per vibrant, glamorous, per na bianca na nakita niya sa mga per magazine covers, per nun na puno energy, per per ambition. May isang bakas na solitude at resignation sa mukha nito na parang nagdaan din ito sa sarili nitong mga battles at personal struggles. Nakatubili si Amelia kung lalapit ba siya o hindi. Sa huli, nakpasya siyang hindi na. Wala nang reason para gawin iyon. Ang nakaraan ay tapos na. Wala na siyang galit, wala nang sakit at wala na rin siyang curiosity. Nandun na siya sa isang lugar kung saan ang puso niya ay payapa at ang kanyang kaluluwa ay malaya. Nagpatuloy siya sa paglalakad
At sa bawat hakbang, naramdaman niya ang lightness ng kanyang pagkatao, ang freedom mula sa emotional baggage na matagal na niyang dinala. Ang encounter ay nagpapatunay lamang sa kanya na ang true freedom ay hindi ang paglayo sa mataong nakasakit sa iyo, kundi ang paglayo sa pain na idinulot nila, ang pagpapatawad sa kanila at ang pagpapatawad sa sarili. Ito ang ultimate act na self-liberation. Ang mataon ay lumipas at ang mabata ay natapos na sa college. Si Sofia ay isang matagumpay na artist at writer na may sariling exhibits sa mga art galleries sa Makati at Quezon City at nakakapasulat ng mga articles para sa makilalang lifestyle at art publications. Ang kanyang mga likha ay kinikilala para sa kanilang depth at originality na napapakitang kanyang unique voice. Si Leo naman ay naging isang mahusay na architect na may sariling design firm na nakatuon sa sustainable building projects at Naging Times, Advocate Times, para sa Times, Green Architecture Times at Times Environment Friendly Designs, asterisk. Ang kanilang mga pangarap ay natupad at ang kanilang mga buhay ay puno nga purpose, passion at contribution sa society. Sa bawat milestone, ang kanilang maana mula sa college graduation, sa kanilang maunang jobs, sa kanilang mga achievement sa career, makasama pa rin sina Amelia at Rafael. Hindi na sila humahawa ng kamay o naglalambingan sa publiko na parang isang regular na mag-asawa. Ngunit ang kanilang masulyap, ang kanilang mga shared smiles sa pagtingin sa kanilang mga anak ay nagpapakita ng isang malalim na understanding, respect, at times mutual appreciation, times na nabuo sa loob ng maraming taon, ng times co-parenting asterisk. Ang kanilang arrangement ay hindi na isang contract na pinirmahan dahil sa necessity, kundi isang lifestyle, isang testament sa kanilang unconditional love bilang magulang at sa kanilang kakayahang bumuo ng isang strong family bond sa kabilang challenges. Isang araw, nasa condo si Rafael, tinutulungan si Leo na mag-assemble ng bagong furniture para sa kanyang bagong apartment sa BGC. Si Amelia naman ay nasa kusina nahahanda ng merienda, mga sandwiches at freshly brewed coffee na paborito ni Rafael. Sumapit ang gabi at nakaroon sila nga casual dinner kasama ang mga partners ni Sofia at Leo na naging bahagi na rin ng kanilang extended family. Pagkatapos, umupo silang lahat sa living room, sina Amelia, Rafael, Sofia, Leo at ang kanilang mga partners. Pinag-usapan ang mga current events, ang mga upcoming projects nila sa trabaho at ang mga plano para sa holiday season. Si Sofia na galing sa abroad para sa isang art residency sa Europe ay nakukuwento ng kanyang mga karanasan at mga inspiration. Mapapasabi ni Leo, tumingin sa kanilang dalawa, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may ngiti. Alam ko na unique ang setup natin. Marami sigurong natataka at siguro may ilang judgment rin mula sa iba. Pero gusto ko lang pong sabihin na proud po ako sa inyong dalawa. Ang galing ninyo. Nakatinginan sina Amelia at Rafael, isang silent communication ang nangyari sa pagitan nila na parang nagpapalitan ng isang shared secret. Naramdaman ni Amelia ang painit ng kanyang mata, isang halo na luha na kaligayahan at pasasalamat. Salamat, anak, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon na parang hindi makapaniwala sa narinig niya. Salamat sa pag-unawa. Ibig sabihin niyan, ginawa natin ang tama. Salamat sa pagiging open at honest ninyo sa amin mula pa nung nadakda ni Sofia. Tumingin sa kanyang mamagulang, ang kanyang mata ay punong pagmamahal at paggalang dahil dun. Natuto kaming maging tuto sa aming sarili at sa aming mga desisyon. Natuto kaming tanggapin ang complexities ng buhay at gumawa ng peace sa aming sarili. Kayo ang aming role models. Ang masalita ni Leo at Sofia ay tumagos sa puso ni Amelia. Ito ang validation na hindi niya alam na kailangan niya ang kumpirmasyon na ang kanyang journey ay nagkaroon ng profound impact hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga anak. Ang kanyang anak ay lumaki ng malakas, may compassion at may kakayahang unawain ang complexities, mabuhay na may integrity at resilience. Ang kanyang personal freedom ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa pahubog ng anak na may sariling kalayaan at integridad na magiging contributors sa society
at hindi lamang consumers, ang ilang kusina ay dilaw na muli, at ang orasan ay tumitikta. Nakangiti si Amelia, isang ngiting puno nga, satisfaction at peace, isang inner glow na nagmumula sa deepest part ng kanyang pagkatao. Ang bawat tik na orasan ay isang paalala na bawat sandali na lumipas, bawat challenge na nalampasan, at bawat choice na ginawa na nagbigay sa kanya-kanyang kasalukuyang state of being. Hindi siya isang biktima. Siya ay isang survivor. Isang ina na nagtayongang, isang matatag na pamilya mula sa abungang, isang nasirang kasal, isang visionary na lumikhangang, isang bagong narrative para sa kanyang sarili. Higit pa rito, siya ay isang babaeng nagpatunay na ang pagtataksil ay hindi nagtapos sa kanya. Ito ay naging simula ng kanyang tunay na paglaya, isang paglaya na nagbigay daan sa kanyang sariling bloom. Hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang si Amelia, isang babaeng may sariling liwanag, sariling purpose at sariling destiny. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghahanap ng pag-ibig, kundi sa pagtuklas ng sarili, sa pagtanggap ng imperfections ng buhay, at sa paghahanap ng peace sa gitna ng lahat. Ang kanyang buhay ay isang masterpiece na kanyang nilikha stroke by stroke sa pamamagitan ng kanyang resilience, unwavering spirit, at times unconditional love asterisk. Ang kanyang kalayaan ay naroon sa kanyang studio sa mga project na kanyang dinidisenyo na nagpapakita ang kanyang creativity sa kanyang paglalakbay na napapalawa ng kanyang perspectives at kaalaman sa design, sa kanyang matawanan kasama ang kanyang makaibigan na nabibigay na joy at camaraderie, at sama yakap ng kanyang maanak na nabibigay na warmth at fulfillment. Ito ay ang kalayaan na maging vulnerable ngunit malakas, ang kalayaan na pumili ng kanyang sariling landas ng walang takot, ang kalayaan na maging masaya sa kanyang sariling mga terms at definitions. Ang ilaw sa kusina ay patuloy na nagliliwanag, isang sagisa ang kanyang walang katapusang pag-asa, ang kanyang inner strength at ang kanyang walang hanggang journey ng pagtuklas. Ang kanyang paglalakbay ay isang patuloy na kwento ng paglaya. Hindi ito natapos nang lumipas ang galit, kundi nagsimula sa kanyang pagtanggap sa kanyang sarili at sa lahat ng complexities nga hanyang nakaraan at kasalukuyan. Siya ay si Amelia, buo malaya at tunay na masaya, isang beacon of hope para sa mga kababayhan na naharap sa mga hamon ng buhay. Ang mga balita tungkol kay Rafael ay patuloy na lumalabas sa media, ngunit hindi na gaanong maingay at kontrobersyal. Ang kanyang career ay naging mas stable at predictable, na nakatuon sa mga meaningful projects at advocacies na nagbibigay ng positive impact sa society. Hindi na siya hinahabol ng mga controversies tulad ng dati, at ang kanyang image ay malinis na, isang respected public figure. Naging isang respected figure siya sa kanyang industry, at ang kanyang image bilang isang dedicated father ay hindi lamang isang PR strategy, kundi isang katotohanan na nasaksihan ng kanyang nga anak at ng kanyang nga mahal sa buhay at ng publiko. Ang kanyang pahinging ang tawad kay Amelia, bagaman hindi kailanman tahasang sinabi sa mga salita sa loob ng maraming taon, ay patuloy na ipinapakita sa kanyang makilos, sa kanyang support sa mga bata, sa kanyang respect kay Amelia, at sa kanyang quiet presence sa kanilang buhay, isang patunay ng kanyang pagbabago at pagtubos. Ang kanilang tsondo ay nakitang gabata bilang kanilang tunay na tahanan, isang lugar na punong paunawa at pagtanggap, kung saan maari silang maging vulnerable at maging ang kanilang tunay na sarili ng walang takot sa judgment. Ang kanilang mga magulang ay hindi nagpanggap na perpekto, ngunit nagpakita sila nga raw honesty at unwavering commitment sa kanilang kapakanan. Ito ang naging pundasyon ng kanilang emotional intelligence and kanilang resilience at kanilang kakayahang bumuo and kasariling matibay na relasyon sa hinaharap, na may kakayahang unawain ang mga complexities ng buhay. Isang huling paktitipon, muling nakasama ang buong pamilya, sina Amelia, Rafael, Sofia at Leo sa condominium para sa isang Thanksgiving dinner.
Lumalaki na ang nga anak at si Sofia ay may kasama ng partner, si David, isang kapwa artist na naiindi na ang kanyang passion at creative process at nagbibigay sa kanya ng support. Si Leo naman ay may times girlfriend, times din, si Alex, isang times engineer, times nakasing talino niya, at may times shared interest, times sa, times sustainable architecture asterisk na nagpapayaman sa kanilang mga usapan. Ang kondo ay punong ingay, tawanan at mga bagong mukha na nagbibigay buhay sa bawat sulok. Ito ay isang scene na hindi inakala ni Amalia na mangyayari ilang taon na ang nakaraan, isang dream na naging reality na mas maganda pa sa kanyang inakala. This is nice, ma? Bulong ni Sofia, habang naayos sila na hapakainan, ang kanyang tini ay puno ng ligayahan, ang deming tao, ang ingay, pero ang sayo, feeling ko, ito ang tunay na pamilya, ang pamilyang pinangarap ko. Ana, sagot ni Amelia, pinamamasdan ang nga natatawan ng mukha nga kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ito ang bunga nga lahat. Ito ang ating legacy. Ang pagmamahal na ito ang nagtagumpay. Umupo si Rafael sa tabi ni Amelia sa sofa habang nausap ang nga bata kasama ang kanilang nga partner. Ang ambience ay puno na warmth at camaraderie. Naisip ako, sabi ni Rafael, ang kanyang tinik ay malumanay, tila na mumuni-muni, amay, hint of awe, na kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, hindi siguro tayo magiging ganito ngayon. Hindi siguro magiging ganito kakalakas, Amelia. Hindi siguro magiging ganito kakaganda ang mga anak natin. Ang kanilang resilience ay nakuha mula sa iyo. Tumingin si Amelia sa kanya. At sa pagkataong ito, walang bakas ng sakit, tanging isang calm understanding at acceptance. Maraming bagay ang nagbago, Rafael, sabi niya. Ang kanyang nga mata ay nakatitig sa mga city lights sa labas nga window na parang nakikita niya ang future. Pero ang mahalaga, natuto tayo. At masaya nga bata. Ito ang mahalaga, ang kanilang kaligayahan. Sabi ni Rafael, at may ngiti sa kanyang mamata, isang ngiti na hindi na punong regret, kundi ngang peace at contentment. Masaya sila at iyon ang pinakamahalaga. Maraming salamat Amelia sa pagiging napakabuting ina at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makasama sila na maging bahagi ng kanilang buhay. Ang kanilang makamay ay nakadikit ng bahagya sa sofa, hindi sa isang kilos ng pagmamahalan na romantiko, kundi sa isang tahimik na pagkilala sa kanilang shared journey, sa kanilang shared victories at sa kanilang shared love para sa kanilang anak. Isang pagmamahal na lumampas sa lahat ng pagsubok at pagsubo. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa muling pagkabuhay ng isang nasirang pag-ibig, kundi tungkol sa pagtuklas ng isang bagong uri ng pag-ibig, ang pagmamahal sa pamilya na sumisibol sa kabilang ng mga pagkakamali, ang pagmamahal sa sarili na nagbibigay ng kalayaan, at ang pagmamahal na nagbibigay ng peace at fulfillment. Ang ilawang kusina ay dilaw pa rin, at ang orasan ay patuloy na tumitikta, sumasaksi sa bawat araw na lumipas na punong purpose at gratitude. Si Amelia sa huling stroke, ang kanyang masterpiece, ay hindi na lamang isang survivor, kundi isang creator, lumihang isang buhay na mas maganda, mas makahulugan, at mas toto kaysa sa kanyang inakala. Ang kanyang paglaya ay hindi isang patutunguhan, kundi isang walang hanggang paglalakbay na kanyang yuyakapin araw-araw ng buong puso sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kanyang kusina, kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang personal revolution. Siya ay nakpatunay na ang katapusan ng isang kabanata ay maring simula ng pinakamagandang bahagi ng kwento, isang kwento ng pag-asa, pagtubos at unconditional love na nakbibigay buhay sa lahat.